Hello po, good day po sa ating lahat. I'm Brother Janjan po and ako po yung magkasalita ngayon sa araw na to. Mag-share po ng word. So, before we start, let's pray po muna. Yes Lord, sana po Lord, sana kapakinggan po ng word, Panginoon. Sana po meron po kayong huwang aral, Panginoon. At Lord, may apply po namin sa buhay namin. May tanim po namin sa aming puso at isipan. May isabuhay po namin. May share po namin sa iba, Panginoon. And Lord, mag-encourage po namin itong word niyo, Panginoon. At meron po siyang lesson po sa buhay namin. Lord, kayo na po siyang bahanong po hindi, Panginoon. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. So, ang share ko po sa inyo ngayon is natagpuan ko siya sa Leviticus chapter 25 verse 18 to 22. So, sabi dito, kaya sundin nyo ang mga instructions ko at gawin ang mga rules ko para mamuhay kayo ng maayos sa lupain. Maumunga ang lupain at di kayo magkukulang sa pagkain. Mamumuhay kayo nang hindi nag-worry. Kung iniisip nyo kung anong kakainin nyo sa pampitong taon dahil di pwedeng magtanim at mag-harvest, huwag kayong mag-alala kasi bibless ko kayo sa pang-anim na taon at magiging sapat yun para sa 2 taon. Pag nagtanim kayo sa pangalawang taon, pang-8 taon, yung mga hinarvest sa pang-anim na taon pa rin ang kakainin nyo at may sapat kayong pagkain hanggang sa sunod na taon ng pag-anim. So, background po muna. Sa panahon po nito, ang mga Israelita ay maaari magtanim ng 6 years. Pero sa pang 7 years, bawal magtanim sa lupa. At sabi rin dito, pag nagtanim sila sa pang 8 na taon, ang kakainin pa rin nila is yung pang 6 na taon na binless sa kanila ni Lord. So, siguro yung sa pang 7 na taon, kung isipin ng mga Israelita, siguro problema nila kasi kumbaga pag magtatanim ka lang ng 1 taon, yun lang yung kakainin nyo, diba? Parang good for 1 year lang din yung itanim nyo. Kaya siguro pag sa atin ngayon, pag ganun, parang mga problema tayo, ganun ba? Kaya marahil problema nila yun, pero buti na lang magaling si Lord, diba? So yun, bakit mo kailangan mag-alala kung inalaw ni Lord sa buhay mo? Gaya ng mga Israelita, kung ano yung mga bagay na tinuturo sa'yo ni Lord, sumunod ka lang. So, yun, oo nga, no, magre-reflect ka talaga kasi merong mga times sa buhay natin, minsan, alam mo yun, hindi ka, dito, inaalaw ni Lord na magkaroon ng trials, di ba? Tapos, karamihan sa ating mga Kristiyano doon nag-fail. Kung merong mga trials, kung doon mismo nagbaback out, pero sana wag naman. Kasi, gaya ng mga Israelita, sana sumunod lang tayo sa gustong gawin ni Lord sa atin. Kasi, hindi naman niya ibibigay kung hindi niya tatapusin para sa'yo, diba? Kumbaga sa lapis, ikaw yung lapis, tapos sinasharpen ka lang ni Lord para maging matulis ka, diba? Para magkaroon ka ng purpose, diba? So, yun. Bakit hindi na lang nagdoble kayod yung mga Israelita sa mga nakaraang taon para naman di na sila ang problema sa araw na bawal magtanim at mag-ani? So, yung napaisip din ako sa time na to na ba't di na lang sila nagdoble kayod para naman sa pang 70 year di na nila problema, di na sila di ba? But di na lang sila nagdoble kayod dun sa mga past 6 years, ang haba naman nun. Kumbaga meron namang sigurong sobrang ani dun tatabi nila, di ba? So, may ginawa akong reason dito, but yung mga nakikita kong reason, but hindi sila nagdoble kayod. Una, may instructions si Lord sa kanila. So, yun. Magre-reflect sa buhay ng mga Israelita kasi alam mo yun, merong instructions si Lord sa kanila na kailangan lang nilang sundin. At pag sinunod daw nila yun, bibless sila ni Lord. Kaya, siguro, hindi na sila ng doble kayod. Nag-rely sila sa plano ni Lord. Kaya, yun. Sa buhay natin, siguro mag-reflect tayo sa mga buhay ng Israelita noon na kahit na ganon na mahirap or parang imposible yung parang mangyayari, mag-rely ka pa rin sa plano ng Diyos. Hindi sa sarili mo. Hindi sa sabihin ng iba. Gaya ng Israelita, hindi na sila na doble kayod kasi alam nilang mahihirapan lang sila, di ba? Kaya naglilin na lang sila kay Lord. At pangalawa,
Sa isang taon na pagtatanim at pag-ani, yun lang din ang kasya sa taon na yun. Kumbaga, yung ratio niya is 1:1 lang. Parang sa isang taon, good for 1 year lang din yung tinanim niya na isang taon, aanihin lang din na isang taon. Parang ganun lang, 1:1 ratio. Kaya, siguro hindi na sila nadoble kayod kasi alam nilang papagod lang sila, ganun. Physically, hindi nila kaya. Kahit nag-aano sila karami, syempre, ganun din kadami yung aanihin, ganun din kadami yung kakainin nila. Kaya, good for 1 year lang talaga. So, yun, mapapaisip ka nga lang, di ba? Kasi sabi ni Lord sa, dun sa verse, sa pang 6 year, i-bless niya raw sila. Paano i-bless ka ako naman ganun? Dodoble kayod ba sila? Pero, sa nakita ko naman, parang, hindi sila magdodoble kayod eh. Kumbaga, tutuloy lang talaga siya eh, magre-relay lang sila. Kaya, yun, sa buhay natin, kung magre-reflect tayo dito, kung ano lang yung kaya natin, yun na yung gawin natin para kay Lord. At si Lord na yung bahalang gumawa para sa atin. Gaya ng mga Israelita, kung ano lang yung kaya nilang itanim sa isang taon, yun lang din yung i-harvest nila dun sa taon na yun. Sa buhay natin ngayon, kung ano lang yung kaya natin ibigay kay Lord, dun lang. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo, basta nag-glorify mo si Lord. Kasi, di ba, kumbaga, minsan nagiging pakitang tao tayo, ganun. Pero mas nagmamatter kay Lord yung heart mo, na kung ano yung kaya mong ibigay sa Kanya, hanggang dun lang. Basta buong puso, basta nag-e-effort ka, ganun, ginagawa mo yung best mo, makikita ni Lord yan. At maging ganun lang tayo, at si Lord na yung bahalang gumawa ng the rest. Pangatlo, may pangako ang Diyos sa kanila, makadepende sila kay Lord. Hindi na problema ang Israelita dahil dinoble ni Lord yung kailangan nila. Makikita mo rito na sa loob ng 6 years, sumunod lang sila kay Lord at hindi nagdoble kayod. Ito'y simbolismo na sa buhay, hindi mo kailangang maghirap lagi. Ang kailangan mo lang sumunod at maging consistent sa ginagawa mo. Darating yung time mo na i-bless ni Lord. So, napakagandang word. Yun, sa loob ng 6 years pala, kaya hindi na sila nadoble kayod. Kasi dinoble na ni Lord yung i-harvest nila sa pinakalas na taon bago mag-start yung 7th year. So, nakita niya yung cycle na sumunod lang sila eh. Parang wala. Susunod lang kami. Lord, ito na yung kaya namin gawin. Susunod lang kami sa instructions mo. Ikaw na yung bahala. Siguro gano'n yung sabi ng Israelita. So, nakakamangha kasi alam mo yun, hindi na nila kailangan magpagod, tapos wala na rin silang need na patunayan kasi sinabi naman ni Lord, sumunod lang kayo sa akin, i-bless ko kayo. So, naging consistent lang sila kaya sa ginagawa nila, kaya yun yung key para i-bless sila ni Lord. Kasi kung sa buhay natin ngayon, isipin nyo, minsan kung may mga problema tayo, meron tayong mga trials, di ba, dati nilalapitan natin, kaibigan, ganun. Tapos, gagawa tayo ng sarili nating way para makatakas din sa problema yun. Pero, ano sabi ni Lord? Sumunod ka lang sa instructions ko, akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo, sabi niya. Sa panahon ng mga Israelita sabi nila, ang sabi ni Lord sa mga Israelita, sumunod lang kayo sa instructions ko, ako nang bahala sa inyo, i-bless ko kayo sa pang 6 year. Diba? So, kumbaga sa atin ngayon, kung meron trial sa buhay natin, ba natin kailangan mag-worry? Ang gagawin lang naman natin, susunod lang kay Lord. Paano sumunod ba yun, kuya? Siyempre, ganun yung tanong nyo ngayon. Paano kami susunod? Ganun. Siyempre, may problema. Huwag mong bibitawan yung faith mo, kapatid. Kumbaga, kung may problema, mag-pray ka, kasaya mo yung kausapin mo si Lord. Punta ka ng church, punta ka ng prayer meeting. Diba? Makinig ka. Ganun pagsunod yung gustong sinasabi ni Lord sa atin, na kahit na may problema, hindi mo ipagsasantabi yung personal relationship mo sa Kanya at yung araw mo para kausapin siya, para makinig ng word niya. Ganun pagsunod ang gusto ni Lord, na kahit may trials, go pa rin, kasi matutuwa ang kaaway pag may trials sa buhay mo, tas
doon ka pang back out. Mag-zero ka talaga nun. Kaya, bantayan natin yung mga faith natin, kapatid, at yung pananampalataya natin kay Lord, kasi yan yung magiging foundation natin kung sakaling dumating tayo sa trials kagaya ng mga Israelita. Yun. Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat. Hayaan mong si Lord ang gumawa ng mga bagay na obligasyon niya. Huwag mong gawin yung bagay na ang Diyos ang may kontrol. Basta sumunod ka lang. Yan. Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat. Gaya ng mga Israelita, sumunod lang sila talaga. Wala silang ginawa. Hindi sila nagdoble kayod. Hindi sila nagpawis na parang tawag dun na nag-effort ng sobrang parang OA na effort na kailangan namin to kasi wala kami 6 ng 7. Hindi ganun. Kumbaga, lang sila, nagtanim lang sila kung ano lang yung kaya nila, yun lang. Hindi sila naging magaling sa lahat. Kasi, si Lord yung bahala sa kanila. Kaya, tayo kasi, minsan, mamagaling tayo. Kumbaga, alam mo yun, ganito, example na lang natin sa school at trabaho, diba? Minsan, para ma-promote, kailangan maging magaling. Sa school, para maging kapansin-pansin ka, kailangan maging with high. Pero alam mo yun, hindi mo naman kasi kailangan maging ganun, kapatid. Pinapahirapan mo lang sarili mo. As long as kaya mo, bibigyan ni Lord sa'yo yun. Hindi mo na kailangan maging pakahirap para dun. Gusto mo bang maging masaya ka tapos hindi naman masaya yung katawan mo? Masaya yung utak mo pero katawan mo hindi. Kaya ang pangit pakinggan, ang pangit sa feeling. Ibang iba pa rin pag galing kay Lord kasi masaya yung katawan mo, masaya yung utak mo, masaya yung puso mo. Ganun. Kumbaga, hindi mo na kailangan gawin lahat. Hindi mo obligasyon lahat. At merong gagawin si Lord sa buhay mong dakila. Kasi alam mo yun, hindi nagtatapos si Lord sa pangit na bagay. Yun. Hintayin mong ibigay ni Lord yung time na bibless ka niya. Si Lord dapat ang magbigay ng satisfaction sa'yo, hindi sarili. So, yun. Yun yung pinakamagandang word na gusto sabihin ni Lord sa atin. Siguro sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, kung ikaw man siguro ngayon, nag-e-effort ka masyado na mapakahirap ka. Kapatid, hindi naman kita pinagbabawalan, pero alagaan mo rin yung sarili mo. At alam mo, hindi worth it yung magpapakahirap mo kung masaya yung utak mo pero yung katawan mo bagsak. Parang hindi siya match. Parang hindi siya sync. Kaya dapat maging synchronized lahat na si Lord magbibigay ng satisfaction sa akin kasi yun yung gusto, for me, yun yung gusto ko eh. Lord, kung ano lang yung kaya ko, ito lang ibibigay ko. Alam mo yan Lord na ito lang yung kaya kong gawin. Akong ganun. And masaya naman ako kasi nabibigay ni Lord yung satisfaction sa puso ko. Alam mo kasi kung lagi kang hingi, wala kang mapapala. Kumbaga, may stepping stone eh, para maging masaya ka eh. Kailangan maging masaya ka sa anong meron ka. Kasi minsan, nagiging greedy na tayo na gusto ko nito Lord. Tapos, ikaw na yung gumagawa para sa sarili mo. Kalimutan mo na yung time mo para kay Lord minsan. Ganun yung minsan yung tendency. Kaya, sana, si Lord yung magbigay ng satisfaction sa'yo, hindi yung sarili mo. Kasi, mahirap, hindi mo alam, baka diyan ka rin yumabang, di ba? Hindi ko naman pinangungunahan, pero kasi ganun madalas yung nangyayari. So, antayin mo lang na gawin ni Lord yung time niya para sa'yo, yung time mo para sa'yo. Siguro hindi man ngayon, sa mga susunod sa future, di ba? Hindi natin alam, kaya sumunod lang tayo, gaya ng mga Israelita, sumunod lang sila, and si Lord yung nag-bless sa kanila, di ba? Simple lang naman sumunod, mag-pray ka lang, sabi mo si Lord, punta ka ng church, punta kang prayer meeting, makinig ka, sumunod ka lang talaga. Boosh, ano mo si Lord, parang bibigyan niya talaga yung time niya para sa'yo na, sige, sabi ni Lord siguro, pag dumating na yung time, siguro, ito na yung time mo kasi sumunod ka eh. Kaya, di ba, sarap pakinggan na si Lord nagbibigay ng satisfaction sa atin, hindi yung sarili natin, di ba? So, yun. As a conclusion, ang pagiging disiplinado, pag alam sa sariling kakayahan,
pagiging masunurin at pagdepende sa Diyos ang siyang susi sa hangaring kasiyahan ng puso natin dahil hindi nagtatapos ang Diyos sa pangit na bagay. So, yun. Maging discipline tayo. Alamin natin kung hanggang saan lang yung kaya natin. Maging masunurin tayo at mag-rely tayo kay Lord. Kasi, pag ginawa mo yun, 100% sure, maganda yung kalalabasan ng buhay mo. At i-bless ka ni Lord. Dahil alam naman natin na hindi lang tatapos si Lord sa pangit na bagay. So, yun lang po. To God be all the highest glory.